ito pong si Attorney Claire Castro or ito pong si Jose Claire Castro ay may matindi pong babala or binalaan ng matindi ito pong anak ni Gloria Macapagal Arroyo dahil daw po sa pagtulong dito daw po kay Harry Roque. So ngayon ito, basahin po natin mga kababayan. So sabi po dito, yan, galing po ito sa Abante ha, tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, nagbabala si Palace Press Officer Claire Castro sa Philippine Ambassador to to Austria and tama ba? Slovakia. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, na si Luli Arroyo Bernas na sa umano'y pagtulong kay Atty. Harry Roque. Sabi pa dito, inihayag ito ni Castro sa kanyang vlog matapos kumalat ang mga larawan na magkasama sina Arroyo Bernas at Roque. Ayon daw mga kababayan kay Castro, nagdulot ng espekulasyon ang mga larawan lalo na't naghain si Roque ng asylum sa Austria at posibleng may ugnayan umanong politikal sa pagitan ng dalawa dahil kilala ang ina ni Arroyo Bernas na si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang kaalyado daw po ng mga Duterte. So ngayon kung titingnan po natin, ito pa lang si Harry Roque, kaya pala po malakas ang loob dito mga kababayan na tumiratira sa gobyerno, malakas ang loob nito na magyabang-yabang dahil pala po tinutulungan daw di umano ng anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya pala malakas ang loob niyan si Roque. Bumanat ng bumanat sa gobyerno kasi yung nasa sa likod ni Harry Roque mga kababayan ay anak pala di umano ni Gloria Macapagal Arroyo. Alam naman po natin na itong si Gloria Macapagal Arroyo ay kaalyado ni dating Pangulong Duterte na naghahangad na maging House Speaker. Diba kaya nga may umuugong na mga bali-balita na magkakaroon ng rigudon noong mga nakaraang araw diyan po sa Kamara de Representantes. Hindi nga lang nangyari kasi nabuking maaga pa lang. Diba mga kababayan? Kasi nga gustong gustong maging House Speaker nitong si Gloria Macapagal Arroyo at hindi na rin nakakapagtaka kung bakit tinutulungan ng anak ni Gloria Macapagal Arroyo ito pong si Harry Roque kasi pabor sa kanila ang ginagawa ni Harry Roque ng mga pagbanat sa ating gobyerno. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, kasabay rin nito ang kinakaharap ngayon na arrest warrant ni Roque kaugnay ng kasong human trafficking na may kaugnayan sa Pogo Hub at ang pagturing sa kanya bilang fugitive from justice ng Department of Justice. Sabi pa dito, Ambassador to Austria, Luli Arroyo Bernas, itong si Harry Roque, kasi tandaan natin, si Atty. Harry Roque ay nag-file ng asylum, nag-petition siya for asylum ani po ni Castro mga kababayan. Sabi pa daw dito ni Atty. Claire Castro o ni Jose Claire Castro, basta siguro nalalagyan ng kulay because Luli is an Arroyo and Arroyo GMA at nakikita natin sa iba't ibang hearing ganoon niya ipagtanggol ang BP Sara Duterte o si Sara Duterte sa adpa niya. Sabi pa dito mga kababayan, iginiit din ni Castro na hindi nararapat sa isang diplomat ang tumutulong sa sino mang umiiwas sa batas. Aniya, kung ang pagtulong ay para makabalik ng Pilipinas safe, healthy at walang issue doon, pero kung tutulungan mo siya na makaalpas mga kababayan sa batas ng Pilipinas, hindi maganda bilang ambassador ng Austria kung saan napipintong pumunta si Harry Roque mga kababayan. Ngayon, kung ito pong anak ni Gloria Macapagal Arroyo ay napatunayan na tumutulong kay Harry Roque, di ba dapat ang pinakamagandang gawin dyan sibakin po yan sa kanyang pwesto mga kababayan. Ito in my personal opinion, kung mapapatunayan na tinutulungan ito pong isang fugitive sa Pilipinas, di ba dapat palitan ito bilang ambassador mga kababayan ng Austria, ito pong anak ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba dapat sibakin yan? Kung ako ang presidente, pasisiba ko yan. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, samantala daw nilinaw naman ni Castro na kinukumpirma ng Department of Foreign Affairs ang larawan kuha pa noong 2023 daw mga kababayan. Pero babala ni Castro, paalala ito sa kanya, sa lahat tayo ay dapat sumunod sa batas. Hindi porkit kaibigan mo,
Sabi nga ng Pangulo, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kamag-anak, walang sisinuhin kung sangkot, dapat po talagang managot. So ngayon mga kababayan, kung ito po ay nagkataon na yung larawan na kumakalat, bago pa lamang nangyari, bago magtago itong si Harry Roque, talagang kung yan po ay nangyari sa kasalukuyan, dapat po talagang sibakin sa pwesto yung anak ni Gloria Macapagal Arroyo. Kasi alam naman po natin mga kababayan na si Harry Roque ay nagtatago po sa kamay ng batas dito po sa Pilipinas at dapat hindi po yan kinukonsinte. Bagkus mga kababayan, dapat ay ginagawa na rin karton yan. Di ba mga kababayan? Dapat si Harry Roque hindi kinukonsinti yan. Dapat inaaresto yan na maging karton na rin katulad ni Digong. Di ba dapat ikinukulong na rin yan dito po sa ating bansa. Kung maaari nga, dapat ipinapatrabaho na po yan mga kababayan sa Interpol para na sa ganon, maipaaresto na po yan sa lalo't madaling panahon at maipakulong na po yan dito sa ating bansa para maharap niya na po ang kanya mga dapat harapin, ang kanya mga pananagutan. Mga kababayan, kasi the more po na binibigyan ng tawag dito, the more na binibigyan ng pagkakataon, si Harry Roque, the more lamang pong gagawa ng kasinungalingan yan laban po sa ating pamahalaan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, speaking of karton, hindi pa nga naaaresto. Ito pong si Bato de la Rosa, pero yung mga taga-suporta ni Digong, yung mga DD-set, ginawa na po agad siyang karton. Kita nyo mga kababayan ha, hindi pa nakukulong, hindi pa naaaresto si Bato de la Rosa, pero gusto na po siyang maging karton ng mga taga-suporta ni Digong. Bakit natin nasabi? Kasi ayon po sa post ni Teo Moreno, isang vlogger na sumusuporta kay Digong, sabi po dito sa mga naghahanap daw po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nandito po siya. Kaso nga lang mga kababayan, siya po ay karton na nakadikit sa puno. Malapit sa puno, sorry. Ayan o, diba? Hindi pa nga naaaresto pero ginagawa nyo na agad karton. Ganyan na ba katindi yung pagnanais ng mga DD-set mga kababayan na wag makatakas etong si Bato de la Rosa sa kanyang mga pananagutan? Ganyan na ba ang pagnanais ng mga taga-suporta ni Digong na maging karton ito pong si Senator Bato de la Rosa? Kasi alam naman po natin mga kababayan alam naman po natin na anytime soon pwede pong maging karton talaga si Senator Bato, lalo na pag naaresto po siya at nadala po siya sa dahig. Once na opisyal na lumabas yung arrest warrant po laban kay Senator Bato. Kasi alam naman po natin mga kababayan, kahit magtago po etong si Senator Bato de la Rosa, talagang hindi siya makakapagtago o hindi siya makakatakas sa kamay ng batas. Talagang makukulong at makukulong po yan, maaaresto at maaaresto po yan mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin po na yan? Ano po ang komento po ninyo mga kababayan hingil po dito sa ginagawa ng mga vlogger ni Digong na kung saan maaga pa lang, diba maaga pa lang pero ipinapanalangin na po nila na maging karton etong si Senator Bato de la Rosa at syempre pagka ganyan na ginagawa ng karton, ibig sabihin talagang gusto nang sundan etong si Digong mga kababayan doon po sa dahig. Gusto nang maaresto sa lalo't madaling panahon eto pong si Bato de la Rosa. Kasi alam naman po natin mga kababayan, ganun at ganun din naman ang kahantungan ni Senator Bato, magiging karton din po siya. Kahit sa ayaw at sa gusto po niya, once na lumabas yung arrest warrant po niya, magiging karton po siya mga kababayan. Kaya nga ang magiging ending niyan, mapapasigaw na lang kayo na senador ninyo karton. Diba mga kababayan? Anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa usapin po na yan.